Ayan, ang sabi po ni Nards Dizon, tanong lang po Brother Johnson at Brother Gomer, ano po ang kautusan na idinagdag hanggang sa pumarito si Kristo? Galatia 3:19 hanggang 25. So ito po mga kapatid, at basahin po natin. Alam nyo, itong Galatia 3:19 ay naging historical issue po ito, naging makasaysayang issue po ito sa kasaysayan ng Adventist. Dahil pinagtalunan po ito ng mga pioneer kung ano yung law na binabanggit po sa talatang ito. Kaya maganda na naitanong ho, kasabot po natin ito. At babagamitin natin yung ating standard reference bilang mga Adventist kung ano yung ating kaintindi po rito. Basahin ko po muna, mga kapatid, mula sa verse 19 to 25. Ang sabi diyan, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsang hanggang sa pamarito ang binhi na siyang pinangakuan. At ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So, yung tanong po dyan ay, ano yung kautusang idinagdag hanggang sa pumarito si Kristo? Ibig sabihin, naiintindihan niya na yung binhi na darating, yan ay si Kristo. Ngayon, hanggang 25 kasi yung kanyang, hindi basahin na lang po natin. Verse 20. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng isa. Datapat ang Diyos ay iisa. Ang kautusan nga bagay laban sa mga pangako ng Diyos, huwag nawang mangyari. Sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautusang may kapangyarihang magbigay buhay, tunay ngang ang katuwiran sana ay naging dahil sa kautusan. Datapat kinulong ng kautusan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan, upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay maibigay sa mga nagsisampalataya. Ngunit bago dumating ang pananampalataya ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan na nakukulong tayo hanggang sa pananampalataya. Ang pananampalataya ay ipahayag o ipahahayag pagkatapos. Anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo'y ariing ganap sa pagitan ng pananampalataya. 25. Dapat ngayon dumating na ang pananampalataya, wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Ang focus naman ng ating nagtanong ay yung kautusan idinagdag hanggang sa pumarito yung binhi. Siguro dyan tayo muna mag-focus mga kapatid, dahil nga doon sa ibang mga talata ay merong ibang pagdidiin doon si Apostol Pablo, katulad ng ang kautusan ng tagapagturo natin kay Kristo. At doon sa 24 ay may binabanggit doon. I-atras mo nga sa 24. Yan. Ang sabi dyan ay, ayun nga, yung tagapagturo. So, ating sasagutin muna to, mga kapatid, yung tungkol doon sa kautusan na idinagdag hanggang sa pamarito si Kristo. So, ito po mga kapatid ay isa sa naging usapin sa kasaysayan ng Seventh Adventist kung ano po yung kautusan na binabanggit sa Galatia. Matunog po ito sa kasaysayan ng Adventismo. Ngayon, magbibigay po ako ng maiksing kasagutan, tapos ibibigay ko kay Brother Gomer. Akin lang pong babasahin po itong sinasabi po ng ating komentary, mga kapatid, dito sa bagay na ito. Dito po sa Seventh Adventist Bible Commentary, kasi mahaba yung explanation niya, doon sa volume 6, page 959, ay ganito po yung kanyang pagpapaliwanag. Yung kasalanan, sabi diyan, that sin by the commandment might become exceeding sinful. Romans chapter 7 verse 13. It was only by having God's moral law brought into sharp objective focus that the Israelites sadly adopted as they were to the gross viewpoint of the Egyptians. Sabi, could be made conscious that they were sinners and thus indeed salvation. And it was because the ceremonial statutes were presented in clear detail that the Israelites were enabled to see the way God had revised to save them from their sins. Compare on Ephesians 2:17. So, ang ibig pong sabihin ho dito, yung mga
batas na kautosang idinagdag na binabanggit sa Galatians chapter 3 verse 19, ang dahilan upang ang kasalanan sa pamagitan ng utos ay maging maipakilala na ito'y talagang mas matinding kasalanan ayon po doon sa chapter 7 verse 13. Sa pamagitan po ng sa pamagitan lamang ng moral law. Ibig sabihin, ito pong Galatians 3:19 ay kasama po dyan yung moral law. Kaya nga ang pagkakasabi po dyan, it was only by having God's moral law brought into sharp objective focus that the Israelites sadly adapted as they were to the gross viewpoint of the Egyptians. So, ang ibig mong sabihin, mga kapatid, yung pagkakaroon ng moral na kautusan ng Diyos, ito'y ibinigay na parang isang matalim na layunin na para maituon ng Israelita ang kanilang pansin doon sa mga paglabag na kanilang na-experience. Kaya nga sabi na nakakalungkot na iangkop kung paano sila nakaayon sa matinding yung kanilang mga pagpapatupad na na-experience nila sa Egypt. Ang sabi ay dapat ay magkaroon sila ng kamalayan doon sa kasalanan na kanilang nakasanayang gawin nung sila'y alipin pa. At sa gayon ay maramdaman nila na nangangailangan sila ng kaligtasan. Ayan. At ito ay dahil ang mga seremonyal na batas ay ipinakilala sa malinaw na detalye kung kaya't ang mga Israelita ay nagkakaroon ng kakayanang makita ang paraan na ginawa ng Diyos upang iligtas sila mula sa kanilang mga kasalanan. So, ibig sabihin yung batas dyan na binabanggit ay ganito. Yung nung maalipin sila, nakalimutan na po nila yung pong mga kautusan. Kaya para mabalik sa kanila na yung kanilang ginagawa na nakasanay sa Egypt ay talagang kasalanan, dumating po ngayon yung pagbibigay ng written law. Actually, kung hindi sila naalipin, nasa kanila pong puso at isip yun eh. Pero ibinigay po yung written law para maintindihan po nila yung matinding kanilang kasalanan. Ngayon, naalaman nila yung matinding kasalanan, nangailangan sila ng kaligtasan. At yung paraan naman na yun, ay narito naman yung mga ceremonial law para mapatawad at maalis ang kanilang mga kasalanan. Kaya ibig sabihin, in summary, sa Adventist, ito po ay magkasama po yung, Brother Gomer, yung ceremonial at moral law. Ayon dito sa ating Bible commentary. Tama yon, Brother Johnson. Kasi nga, actually, ang maling interpretasyon po kasi dito sa 3:19, Brother Johnson, ay ini-interpret ito na para bagang noong hindi pa isinusulat sa bato yung 10 utos, o yung kautusan, ay wala pang kautusan. Ganun kasi ang nagiging kaisipan eh. Yan. Dahil doon sa termino na idinagdag. Pero dapat nating intindihin, mga kapatid, na yung termino na idinagdag dito ay hindi ho ibig sabihin na talagang walang umiiral na batas. Dahil kung ganun ang mangyayari, lalabas ay walang kasalanan. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo doon sa Roma, sa 5, ang talata nun ay 13, kung hindi ako nagkakamali. Pansinin po niya sa Roma 5:13. O yan o, sapagkat ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan. Ito'y katulad din nitong 3:19, Brother Johnson. Tama. Na hindi ibig sabihin na wala yung written law doon sa bato, doon sa Sinai, ay walang kautusan na wag kang papatay. Yan. Walang written law. Tama po yun. Kaya nga yun ang sinasabi doon sa ating paliwanag kanina na ibinigay yon as written law para at least lalong makilala. Ang sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:7, pansinin po ninyo, mga kapatid. Sabi po dyan, Roma 7, ang talata 7, ano nga ang ating sasabihin? O pansinin ninyo ang kautusan bagay kasalanan, huwag nawang mangyari. Datapwat, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, kundi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat hindi ko sana nakilala ang kasakiman kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag kang mananakim. O napansin po ninyo, hindi ibig sabihin, Brother Johnson, na noong hindi pa nasusulat yung huwag kang mananakim, hindi pa kasalanan yung sakim. O nga. Yung pagiging sakim. Kundi, ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, nakilala natin lalo
yung kasalanan ng pagiging sakim dahil isinulat nga ng Diyos yung kanyang kautusan. Yun po ang ibig sabihin noong Galatia 3:19, Brother Johnson. Hindi ibig sabihin na idinagdag, hindi ibig sabihin wala pa. Wala ba? Lalabas. Kaso, ibig sabihin pag dinagdag, meron na. Dinagdagan lang. Di ba? Oo. Kaya, hindi yung ibig sabihin, yung termino na idinagdag, ayon doon sa ibang mga nag-aral, Brother Johnson, ang binabanggit dito ay yung written law. Kaya nga, kahit si Apostol Pablo naman ay sumasang-ayon dyan. Tingnan po ninyo doon sa Roma 2. Ang talata po ay, basahin natin ang talatang 12. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan, pansinin po ninyo anong ibig sabihin, Brother Johnson, nagkasala ng walang kautusan? Yun. Paano siya nagkasala ng walang kautusan? Ay samantalang, ang sabi niya sa 5:13, hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Yan. Pero sabi niya rito, ang lahat ng nagkasala ng walang kautusan ay mapapahamak din naman ng walang kautusan. Yan. Ay anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kahit yung walang written law, pag yun ay pumatay, Brother Johnson, nagkakasala yun. Kahit na nga yung tao na hindi naman nila alam, yung batas. Correct. Oo. Pero yung ginawa nila ay Labag sa batas. labag sa batas. Ay nagkakasala yun. Yan. Kaya nga yun, ignorance of the law. Excuses no one. Yan. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo, tingnan nyo sa talatang 13, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan na yaariing mga ganap. Tapos sa 14, sabi niya, sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan, tingnan po ninyo, ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia. Yun. Kasi nga, wala pang written law. Itong mga hintil, wala silang written law. Kaya ang sabi dito, yung mga hintil, walang kautusan sa katutubo kasi hindi sila tumanggap ng written law. Pero ano sabi? Ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. So may kautusan na, Brother Johnson. Anong kautusan yun? 15. Na nagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso. Nasa puso, Brother Johnson, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. So nakita po natin dito, kung babalikan natin yung 3:19, hindi ibig sabihin nun, Brother Johnson, na after 430 years lamang ng pagkaalipin ng bansang Israel, may kautusan. Yan. Hindi yung ibig sabihin nun, kundi na tayo naman ay talagang naniniwala na after 430 years, saka pa lamang nagkaroon ng tinatawag na written law. Correct. Kasi kung titingnan natin, mula nung ipinangako, nangako o nakipagtipan ang Diyos kay Abraham, Brother Gomer, at hanggang sa maalipin sila, hanggang sa paglaya, ibinigay yung written law. Yan po ang 430 years. Correct. Mga kapatid. So, bago ibigay na yung written law, ay kasi nandun yun sa kasunod na talata ng binasa natin Brother Gomer Kung titingnan po natin yung Galatia 3, di ba? Pagka titingnan po natin yung mga sumunod na talata, ay nabanggit po yan doon sa Galatia. Pero nasagot naman na natin yun doon. So ngayon, ito pong pinapaliwanag ni Brother Gomer ay nakita po natin at ating pong sinagot ay meron tayong pinanghawakan stand bilang Seventh-day Adventist. Tama, Brother Johnson. At yung Ten Commandments, kung bakit tayo naniniwala na yung tinatawag na ano yung kautusan na tagapagturo natin kay Kristo, ang Adventist po talaga naniniwala na yun ay Ten Commandments and at the same time, lalong-lalo na yung ceremonial law. Opo, hindi naman isa lang doon. Correct. O kasi pag sa moral law, nagkasala ka. Nagkasala, nalaman mo kailangan mo si Kristo. Yun. Ay di ang magsasabi sa iyo na nagkasala ka, yung kautusan, ituturo ka kay Kristo. Correct. Tapos yung ceremonial naman, nagre-represent naman kay Kristo. Actually, kung titingnan natin, Brother Johnson,
Doon sa Roma 3, ito na nga yung gusto kong ipunto kanina. Sa Roma 3:20. Pansinin po ninyo mga kapatid ilagay mo nga natin muna Brother Johnson, kung maipapakita mo sa wikang Grego, yung Roma 7, kasi doon, kung hanapin natin yung, ang sabi doon, sa English, ilagay mo sa English. Sabi doon sa English, for I had not known sin. Yung Greek word ng known, diyan, Brother Johnson, gusto ko pong ipapansin ito mga kapatid para makita po natin ito. Ang sabi niya, for I would not have known sin. No sin. Ang Greek word po niyan, Brother Johnson, ay ginosko. Okay? Ang simple meaning ng ginosko ay ito. Know about, make acquaintance of, learn of, ascertain, find out. Parang ganito, Brother Johnson. Yeah. Nagnakaw ako. Okay? Ngayon, ang sabi ng kautusan, wag kang magnanakaw. Yeah. Sa simpleng utos na wag akong magnanakaw, nagnakaw ako, alam ko na nagkasala ako. Tama. Pero, pwede kong sabihin, okay lang yan. Wala naman problema, nagnakaw ako. Alam ko lang na magnanakaw ako. Kasi alam mo yung batas Alam ko kasi yung batas. Ano? Tama. So, ibig sabihin, yung lalim ng kasalanan, hindi ko maintindihan. Hindi ko masyadong mag-grasp ano ba ang lalim ng kasalanan. Basta, anong masamang epekto nito? Correct. Yun ang ibig sabihin nito, mga kapatid. Yeah. Doon sa 3:20, gusto kong ipapansin sa inyo, mga kapatid, sa Roma, maganda sa Roma 3:20 naman, pansinin po ninyo yung ginamit naman ni Apostol Pablo na word doon sa, sabi diyan, sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala sa English. Ilagay natin sa English. Ang sabi diyan, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified, for by the law is the knowledge of sin. Yeah. Kung titingnan mo yan sa Tagalog, Brother Johnson, yung 7:7 at saka yung 3:20, parang pareho. Kasi doon sa Roma, hindi ko sana nakilala ang kasalanan, sabi ni Apostol Pablo, at dito naman sa 3:20, ganun din. Ang kautusan ay pagkakilala ng kasalanan. Yeah. Pero nung tingnan ko ito sa Greek, Brother Johnson, kung mapapansin po ninyo yung knowledge of sin, hindi ho ginusko ang ginamit. Okay? Hindi po ginusko ang ginamit sa talatang ito, kundi ang ginamit dito ay epignosis. Ayan po. Ano ang ibig sabihin ng epignosis? Pansinin po ninyo. Ang sabi dito sa epignosis ay ano? Knowledge, recognition, determination, full knowledge. Okay? Knowledge, maganda ipakita itong clear and exact knowledge. Ibig sabihin, dito sa 3:20, sinasabi dito ni Apostol Pablo na dahil dito sa kautusan na ito, nagkaroon ng kaisipan ang mga tao gaano katindi ang epekto ng kasalanan. Yeah. Ito po yun, mga kapatid. Kapag nagkasala ang bayang Israel, ipinakita ng Diyos sa kanila papaano mangyayari na yung kasalanan na kanyang ginawa ay matutubos. Ang gagawin niya, kukunin niya yung alaga niyang baka, okay? Tapos, ipapatong niya yung kanyang kamay doon sa ulo ng kanyang alagang baka at iko-confess niya doon lahat ng kasalanan na nagawa niya. Tapos, papatayin niya yung baka. Okay? Sa ganitong paraan, Brother Johnson, ipinapakita ng Diyos sa bayang Israel gaano katindi ang epekto ng kasalanan. Yeah. Tama. Ito yung dapat nating maintindihan, mga kapatid. Kaya ang sabi niya, yung kautusan ay siyang naging tagapagturo natin kay Kristo. Nagkasala ka sa moral law, ngayon nagbigay ang solusyon ang Diyos, yung tinatawag na anino, na ikaw ay papatay ng hayop, pero yun palang ginagawa nila na yun ay mayroong inaaninuhan at ang katuparan pala noon, Brother Johnson, ay ang ating Panginoong Jesucristo. At dito naiintindihan natin kung ano ang epekto ng kasalanan. Hindi yung mere knowledge lang na ikaw ay nagkasala, kundi dito mo naiintindihan sa sakripisyo ng ating Panginoon yung total effect. Yung full recognition ng isang tao na nakagawa ng kasalanan. At dahil doon, sa nakita nilang sacrifice ng ating Panginoon because of sin,
Ito nga yung sinasabi na nare-realize ng tao yung full recognition ng nagawa niyang kasalanan at doon siya nagkaroon ng pagsisisi, Brother Johnson. Kaya yung itinuturo ni Apostol Pablo sa Galacia, eksakto po yun, na yung kautusan ang siyang naging tagapagturo natin kay Kristo. Aba, isipin mo, Brother Johnson, kung ngayon, sa tuwing magkakasala tayo, kukuha ka ng baka, kukuha ka ng tupa, Naku po. maghahandog ka. Ay, paano kung wala kang baka? Oo nga. Wala kang tupa? Buti kung pwede na yung mga asong gala. Marami dyan. Ano ba? Dito natin makikita, mga kapatid, kung ano yung sinasabi nito, na ang sabi doon, basahin natin ulit yung Hebreo 9, ang talata ay 9. Magkakadugtong lang po ito, mga kapatid eh. Sabi niya, iyon ay isang talinhaga ng panahong kasalukuyan. Ayon dito, sabi niya, inihahandog ang mga kaloob at mga hain. Yeah. Tapos, ang sabi niya sa 10, ito'y palatuntunan. Palatuntunan lamang ukol sa laman, iniatang hanggang sa panahon ng pagbabago. Yeah. Ay di ba doon sa Galacia, sabi doon tingnan natin yung Galacia, hanggang sa dumating ang ipinangako. Ito rin yung punto na sinasabi ni Apostol Pablo Yung kautusan, naging tagapagturo natin kay Kristo hanggang sa dumating yung pananampalataya. Ang ibig sabihin, yung pananampalataya, hindi mo na kailangan maghandog. Sasampalataya ka lang doon sa ginawa ni Kristo. Yun po yung dapat natin maintindihan dyan, mga kapatid. Yeah. So, wala pong ano dyan, wala pong problema. Yeah. Doon sa tanong kung anong utos yan, ay yan po ay sa stand ng Adventist. First thing first, yan po ay moral law. Pag nagkaroon ka ng problema sa moral law, ang sumusunod po dyan ay ano? Ceremonial law. Yeah. Yan. Okay.